nakaalis na po kayo ng ospital or nakabantay pa po kayo kay Attorney Lopez sa veterans? Nakaalis ako dahil may session kami, pero mamaya, mabalik rin ako doon mamaya. Pati si Miss Gina Acosta ay sinugod na rin kagabi dyan. Kumusta naman po ang dalawa sa inyo pong assessment? Medyo okay naman si Kwan, si Laika. In fact, nakahiga nga lang siya, pero nandyan nakadagdag ng Kwan, ng stabilization yung presensya ng kanyang mother. Dumating yung mother niya kahapon, so medyo Kwan yun, nakatulong. Si Kwan naman, si Acosta naman ay parang hilo pa. Nakahiga pa, hindi makabangon. Iniwan ko yung kanya, binisita ko kaya sa kwarto nila bago ako umalis. Opo. Yun, medyo, hilo pa. Nahihilo pa. Okay. So, sir, bilang isang mambabatas din, ano po naman ang inyong masasabi sa mga pahayag na pwede pong ma-impeach o may basehan po para kasuhan si VP Sara dahil sa umano'y naging pagbabanta niya sa buhay mismo ng Pangulo? Sabi po ninyo, ito ay conditional threat, but is it still a threat para po sa inyo? Para sa akin, yung threat na yan, magiging active kapag napatay nila si Inday Sara, si Vice President Sara. Pero kung hindi nila mapatay, there's no threat at all. Because conditional nga eh. Sabi nga niya, kung ako ipapatay ninyo, ipapatay ko rin kayo. So, ganun naman ang pagkasabi. So, paano magiging active threat yan na buhay pa man si Inday Sara? So sa inyong palagay, ito po ay conditional, meaning walang krimen na naganap dahil po conditional yung pagbabanta. Yes, Corina, yan ang pagtingin ko. Hindi ako abogado, pero matagal akong pulis. Alam ko yung mga conditional na yan, wala akong nakikitang krimen. Okay. Maging ang dati po ninyong boss, si former President Duterte, ay nagsalita na. Ang naging tingin ng palasyo ay nanawagan po ng isang kudeta si dating Pangulong Duterte. Para po sa inyo, ang ibig sabihin ng kanyang mensahe po ba ay ganun nga sa militar? Para sa akin, partly napanood ko yung kanyang sinabi kagabi, hindi naman talaga siya nag-incite ng sedition, kundi he's just informing the military na ganito yung options ninyo available in order to protect the Constitution. Gano'n lang, ini-educate lang niya yung mga military. So, pero sabi niya na siya ay mag-incite ng sedition o siya ay sama ng kudita. Very clear nga sinabi niya kagabi na hindi ako sasama, hindi ako kuwan dyan. Pero kung gagawin niyo yung gano'n ang gagawin ninyo, your action is going towards protecting the Constitution, then nandyan ako sa inyo. So again, yun ang pagkasabi niya, di ba? Parang nagbibigay impormasyon lang siya at option sa militar. Option, yes, sort of educating the military how to protect the Constitution. But not necessarily inciting to sedition. Ayun. Wala man ko narinig na pumunta kayo sa EDSA, mag-people power kayo, o atakihin nyo ang Malacanang. Wala man ko narinig na gano'n. So, for me, there's no inciting to sedition. Ang kanya lang is just laying on the table the available options of the military for them to protect the Constitution. So, ganito ang available options niyo. Okay. Yun lang kanyang sinasabi. Yes. Yes, sir. Senador Ronald De La Rosa, marami pong salamat.